6 ang patay sa sunog na sumiklab sa Cavite at sa Zamboanga del Norte. Daan-daang bahay naman ang naabo sa sunog sa Iloilo City at Las Piñas. May unang balita si Dano Tingkungko. Naglalagablab na apoy ang bumulabog sa mga natutulog sa Barangay Biwa sa Tansa, Cavite. Kontrolado na ang apoy matapos sa mahigit 1 oras. 5 bahay ang nasunog at 4 ang patay, kabilang ang isang babaeng senior citizen, isang lalaki at 2 batang edad 12 at 5. Sugatan ng isa pa nilang kaanak. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Grabe naman ang sunog sa amon! Mahigit 100 bahay naman ang nasunog sa Mandurriao, Iloilo City. Bukod sa gawa sa light materials, ang karamihan sa mga bahay makipot ang daan. Ang hinihinalang sanhi ng sunog na iwang niluto o problema sa linya ng kuryente. Magbulo na tayo kung nalaisip mo. Magbulang na pa kayo. Gastuhan ko po. Mga classroom naman ang nasunog sa isang paaralan sa San Juan, Batangas. Ang pamunuan ng paaralan nagpasalamat sa mga tumulong maapula ang sunog. Wala namang nasaktan. Pero sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte, patay sa sunog ang isang babaeng 17 taong gulang at kanyang 6 na araw pa lang na sanggol. Ayon sa BFP Dipolog, nahirapan silang mahanap ang nasusunog na bahay dahil malayo raw ito sa sentro ng barangay. Nangingisda umano ang padre de pamilya na mangyari ang sunog. Napabaya ang lampara ang hinihinalang sanhi ng sunog. Sa Metro Manila nagkasunog din sa Las Piñas kung saan mahigit 200 bahay ang natupok. Wala namang nasawi pero 3 ang nasaktan. Tapos sobrang init po talaga kasi ang bilis po talaga ng paglaki ng sunog po. Just imagine lang pang under normal condition po yung sunog. Nagdodoble siya every 30 seconds sa normal condition. Pero yung po talaga sobrang init po talaga kanina kaya ang bilis po ng pagkalat. Sa hinaharap, ayon sa BFP, sa sandaling matapos ang training sa mga tauhan, maglulunsad din daw sila ng hotline na pwedeng tawagan ng publiko kung gusto nilang ipacheck ang kanilang linya ng kuryente. Nababahala rin ng DILG at BFP sa mga insidente ng sunog sa kabundukan at kagubatan. Bukod sa El Nino, posible rin daw mitsa nito ang ilang mga nagka-camping at iniwang pinaglutuan. Problema raw ang kakulangan ng mas epektibong kagamitan upang makaresponde sa ganitong mga sunog gaya ng mga chopper ng militar na pwedeng sumalok ng tubig mula sa ilog. We've got 123 na LGUs na walang fire station at walang bombero. Okay? Of course, sa guidance ng ating mahal na Pangulo, pipilitin namin within this year, no? Inano namin na lahat ito magkaroon ng fire station at fire trucks. At hindi lamang yun, sinabi ko rin kay General Puracan, it's about time na magkaroon na tayo ng helicopter na may bucket. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.